Magandang buhay po sa lahat at welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about estimating the square root of a certain number. Just like these examples, estimate each square root to the nearest 100. So, magpipresent po ako ng apat na examples: square root of 8, square root of 12, square root of 18, and square root of 33. So, paano nga po ba mag-estimate or mag-calculate ng square root to the nearest 100? So, ipapaliwanag ko po yan sa inyo step by step. Okay, so let's start with number 1 example. Estimate the square root of 8 to the nearest 100. So, pag sinabi po nating nearest 100 ay 2 decimal place. Okay, so paano nga po ba i-calculate or estimate yung square root of 8 to the nearest 100? So, ganito lang po yon. So, ibaba ko po. Yan po yung ating square root of 8. So, mag-iisip po tayo ng numbers or perfect number before 8 and after 8. Ano po? So, ano ba yung mga perfect square? Ang perfect square ay ito po. Halimbawa, ito yung ating counting numbers from 1 to 10. So, kapag in-square po natin lahat yung counting numbers na yan, let us say 1 square is equal to 1. Then, 2 square is equal to 4. 3 square is equal to 9. 4 square is equal to 16. 4, 5 square, 25. 6 times 6, 36. 7 is 49. 8 is 64. 9 is 81. And 10 is 100. So, lahat po ng numbers na ito, ang tawag po dyan, perfect square number from 1 to 100. So kapag kinuha po natin yung square root ng lahat ng perfect square number na ito, ang lalabas po ay ito pong counting numbers. For example, square root of 1 is 1, square root of 4 is 2, square root of 9 is 3, and so on. This time, ito pong 8 is not a perfect square number. Wala po sa listahan dito yung 8 as a perfect square number. Ngayon, estimate po natin to the nearest 100 yung kanyang square root. Okay, so kunin po natin yung perfect square number na nasa o mas mababa sa 8 at mas mataas sa 8. So, ang 8 po ay nasa pagitan ng 4 and 9 na perfect square. So, ibig sabihin, ang mas mababa sa 8 na perfect square ay 8 at ang mas mataas sa 8 na perfect square ay 9. So, ito po, 4, 9. So, yung 8 po ay nandito sa pagitan ng 4 and 9. So, pag kinuha po natin yung square root ng 4 and 9, yan po ay, pag in-square root po natin yan, ang 4 ay 2 at ang 9 ay 3. Ito po, square root of 4 is 2, square root of 9 is 3. O ngayon, ang square root of 8 ay nasa pagitan ng 2 and 3. For example, 2 point something. Okay po. So, ibig sabihin, ang square root of 8 to the nearest 100, lagyan ko po ng mark, ay 2 point dalawang decimal po yung kukunin natin. Ano po? So, paano po i-calculate yung 100 or 2 decimal place ng square root of 8? Okay, ganito lang po yon for step number 1. So, kukunin po natin itong dalawang numbers na ito, 2 and 3. Okay? So, i-add po natin yan or kukunin po natin yung average. So, pag sinabi po nating average, i-add po natin yung dalawang number and i-divide po ng 2. Okay? So, 2 plus 3 over 2. So, what is 2 plus 3? That is equal to 5 divided by 2. And what is 5 divided by 2? Yan po ay 2.5. Okay? So, ito po yung average ng dalawang number na magkasunod na ito. Okay, 2.5. Next step for step 2 ay i-divide po natin yung 8 o ito po yung radicand o yung nasa loob yung ng square root na kinukuha na natin. So ito po ay 8. So ito po yun. Yung 8 i-divide po natin sa 2.5 na average ng step 1. Okay, so divide by 2.5. Okay, pag divide po natin yan, yan po ay approximately 3.20. Okay, so after po nyan, makuha po yung quotient ng 8 at nung average na 2.5, ito po yung ating step 3. Okay? Ang gagawin lang po natin dyan, i-add po natin yung dalawa pong nakuha natin. Ano po? So, ito pong 3.20 at ito pong 2.5. Okay? I-add lang po natin yan. And then, i-divide po natin sa 2. Okay? Always divide by 2 po yan. Kasi average po yan. So, if you're going to add 3.20 plus 2.5, ang sagot ay 5.70 or pwede ring 5.7 na lang kasi 0 na yung kasunod. So, 5.7 then divide by 2, the quotient is equal to 2.85. Okay. So, mula po dyan sa 2.85, last step number 4. So, ang gagawin lang po natin dyan sa 2.85 na yan,
again, ay i-divide po natin ulit sa 8. Pangalawang divide po ng 8. Ano po? So, divide po natin sa 2.85 yung 8 again. So, what is 8 divided by 2.85? That is approximately 2.807. Since 3 decimal po yung nandito, ang kukunin po natin ay 2 decimal place kasi ang sabi po dito ay 100. So pag sinabi mo nating 100 ay 2 decimal place. So ibig sabihin that is equal to 2.81. So therefore, ang square root of 8 yan ay approximately 2.81. So kahit po ipindot po ninyo sa calculator 2.81, malapit po dito yung sagot ng square root of 8. Okay, so about this number 2 example, estimate square root of 12 to the nearest 100. So again, ganito lang po yun, the same steps. Okay, square root of 12. Okay, pipresent ko po ulit yung perfect square number. So, square root of 12, yung 12 is not a perfect square, pero nasaan po siya sa pagitan ng perfect square number? Nandito po sa pagitan ng 9 and 16. So, ang perfect square number na mas mababa sa 12 ay 9 at mas mataas sa 12 ay 16. So, kunin po natin itong 9 and 16. So, mas mababa sa 12, 9. Mas mataas sa 12 is 16. Okay. Then, kunin natin yung kanyang square root. Ang square root of 9 is 3. Ang square root of 16 is 4. Tama po ba? Square root of 9 is 3. Square root of 16 is 4. Okay. So, 3 and 4. So, ibig sabihin, ang square root of 12 ay nasa pagitan ng 3 and 4. So, therefore, ito po ay 3 point something. So, paano po kaya i-calculate at estimate? So, yan. Gawin po natin ulit yung 4 steps. Okay, so for step number 1, again, i-average po natin yung magkasunod na number na 3 and 4. So, 3 plus 4 divided by 2. What is 3 plus 4? That is equal to 7 divided by 2. And 7 divided by 2 is equal to 3.5. Okay, yan po yung ating step 1. I-average lang po yung magkasunod na number dito. So, ang average ay 3.5. Next step number 2 ay kukunin po natin yung radicand o yung number sa loob ng square root. Ito po ay 12. So, 12. Then, i-divide po natin yung average sa step 1, 3.5. So, what is 12 divided by 3.5? Yan po ay approximately 3.428. Okay. So, 3 decimal. So, ang lagi natin kukunin ay 2 decimal place kasi 100. So, 3.428 or 3.43. So, round up lang po natin ito. Okay? Round off natin. So, next, after ng step 2, pag nakuha natin yan, step 3, anong gagawin po natin? I-add po natin itong dalawang nakuha natin na ito na quotient. Ano po? So, 3.43 plus 3.5 and then, again, divided by 2. I-average po ulit natin itong dalawa. So, divide by 2. So, if you are going to add 3.43 plus 3.5, yan po ay 6.93 and then copy, divide by 2. So, what is 6.93 divided by 2? That is approximately 3.47. So, next, after po ng step 3, na-average na po natin yung dalawang quotient. Again, ito po ay i-divide ulit natin dun sa radicand na 12. Okay? So, for step 4, kukunin po ulit natin yung 12 yung nasa loob ng square root. Then, i-divide natin sa quotient ng step 3. So, 12 divided by 3.47, that is approximately 3.458. Or, in 2 decimal place or 100, yan po ay 3.46. Okay, so therefore, ang square root ng 12 ay approximately 3.46. So again, okay, nasa pagitan po ng 3 and 4 yung kanyang square root. So 3.46. Okay, so for example number 3 and example number 4, iiwan ko pong activity po ninyo. So pwede po ninyong i-calculate or estimate po yung square root ng dalawang numbers na ito to the nearest 100. And then comment nyo po sa comment box at hintayin po ninyo yung aking reply kung tama po yung inyong sagot. Salamat sa panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.